State of the Nation. Dalawang sunog ang naitala sa Bacoor, Cavite. Sumiklab ngayong hapon ang sunog sa isang residential area sa Barangay Zapote na umabot sa ikatlong alarma. Nagkasunog din sa Barangay Sinbanali, pasado launan ng madaling araw. Nasa 30 bahay ang natupo. 50 pamilya ang naapektuhan. Nakuryente at nahulog mula sa bubong ang isang residente na tumulong apulahin ang apoy. Nagtambos siya ng mga pasa. Sa Barangay Niyog naman, nagliyab ang isang nakaparadang truck. Inaalam pa ang sanhi ng dalawang sunog, pati na ang mitsa ng pagliyab ng truck. Isang ambulansya po ang nasangkot sa disgrasya sa Arayat, Pampanga. Nakahagip ito ng motorsiklong sinasakyan ng isang lalaki at anak niya na nawalan ng malay. May report si John Consulta. Sa CCTV video, makikita na mabilis ang takbo ng ambulansyang yan sa kaliwang lane. 3 tricycle na kasalubong nito ang gumilid sa kalsada hanggang sa hindi nakaiwas ang isang motorsiklo at nahagip ng ambulansya. Kumandusi sa daan ang mga sakay nito, isang 11 taong gulang na lalaki at tatay nito. Ang ambulansyang nakahagip sa motorsiklo, siya ring responde sa mag-ama. Madaling responde, bumalik naman po yung ambulansya para po iatid sa ospital. Matapos ang aksidente noong Sabado, kahapon lang nagkamalay ang bata na nagtama ng sugat sa ulo. Nagpapagaling pa rin siya sa ospital. Nakalabas naman na ang ama niya. Ayon sa pulisya, pagmamay-ari ng Barangay San Gregorio, Cabiao, Nueva Ecija ang ambulansya. Nakatakdang magharap ang barangay at panig ng mga biktima. Nangako naman ang driver ng ambulansya na sasagutin ang gastos sa pagpapagamot. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Limitahan sa 50 piso kada kilo ang presyo ng imported rice. Yan po ang nirekomenda ng Agriculture Department kasunod ng pagmahal ng naturang bigas. Pati local rice, nagmahal din. May report si Ian Cruz. Ang dating 55 pesos na well-milled rice, 3 piso na ang tinaas kada kilo sa pwesto ni Diana sa Poblacion Market sa Makati City. Sabay ito sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. May 58 pa po kami. Sa iba? Sa iba puro 60 na po eh. Mataas na. Konti lang naman po tinaas. Hindi katulad sa iba na may 70 na. Pero ang suki niyang si Leonora, pigil na magtaas ng presyo ng kanin sa kanyang karinderya dahil baka lumipat ang kanyang customer. Binabawasan namin ng takal ng kanin. Dahil nga mahal nga yung bigas eh. Mahal. Ang laki na yung tinasa. 2.7 lang yung kuha ko dati, naging 3,200 na. Ayon sa Department of Agriculture, hanggang 3 piso ang itinaas ang presyo ng local rice kumpara noong March 9, isang araw bago ang mega oil price hike. Hanggang 5 piso kada kilo naman sa imported rice. Rekomendasyon ni Secretary Francis Chu Laurel, dapat magtakda ng price cap na 50 pesos kada kilo ng imported rice para hindi apektado ang presyo ng palay ngayong anihan. Ang landed cost lang ngayon 35 eh. So kung plus 10 pesos yan sa merkado, meron nakita ang importer, trader, retailer, dapat 45 nga lang yan, to 48 nga. Dapat ang imported rice nasa 45 to 50 yan. Anything above that is tingin ko profiteering talaga and taking advantage. Ayon sa ilang retailer, malaking tulong kung makakapagbenta rin sila ng 48 pesos per kilo na bigas na binebenta sa tulong ng Food Terminal Incorporated at Planters Products Incorporated. Maglalagay din po kami dito. Makabili rin naman ng makakayanang halaga yung mga nakapaligid dito sa palengke. Ngayon, may 36 ng pamilihan ang nagbebenta ng murang bigas. Nakadakda itong palawigin para makabili rin ang ibang probinsya. Pagtitiyak ng Department of Agriculture, may sapat na supply pa rin ng mga produkto sa mga susunod na buwan. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naramdaman ng ilang commuter ang epekto ng tigil pasada ngayong araw.
Ang ilang PUV driver naman gumarahe hindi dahil sa transport strike, kundi dahil sadyang hindi na raw sulit mamasada sa sobrang mahal ng petrolyo. May report si Oscar Oida. Pagtaas nila, hindi tama. Umarangkada ang nationwide tigil pasada bilang protesta sa walang prenong taas presyo ng petrolyo. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, 91 to 114 pesos per liter na ang kada litro ng diesel. Sa kwenta ng piston, kapag sumipa yan sa 120 pesos per liter, ang jeepney na may average sa konsumong 30 litro kada araw, mamumuhunan ng 3,600 pesos. Doble dagok sa mga tsuper ang pagpigil ng Pangulo sa taas pasahe na dapat sana ipapatupad ngayong araw. Sa 100 na pasahero namin, bali 100 piso lang po ang magiging karagdagan sa aming koleksyon. Ngayon binawi pa po. Napakasama po ng loob namin noon. Sa memo ng LTFRB, suspendido ang fare hike hanggat wala silang pasabi. Para maisan kahit konting katiting yung paghihirap namin bilang tsuper. Kasi 100 plus na po yung diesel eh. Tapos biglang kakanselahin ng Pangulo. Kanina, nahirapang makasakay ang ilang pasahero sa Philcoa sa Quezon City. Halos walang jeep na bumiyahe ko kunti. Mga ilang minuto na? Siguro mga 45 minutes na po. 45? Anong hinintay mo, jeep? Jeep. Pakubaw po. Wala ba? Wala pa po. Nahirapan akong sumakay. Medyo kunti po. Medyo mahirap po. Sa E. Rodriguez Avenue, halos wala ring masakyan ang ilang pasahero. Kahit yung from Kamuning papunta sana rito, wala rin pong jeep eh. Naiintindihan naman daw ni Irene ang kalbaryo ng mga tsuper. Okay lang daw sanang magtaas pasahe, pero sana may solusyon din sa magiging epekto nito sa kanilang bulsa. Dapat bang itaas o hindi muna kaya? Para po maging fair sa mga namamasada, I think dapat na rin naman. Nakakaawa rin naman po sila. Pero I think hindi lang naman din po yun yung dapat na gawing solusyon. Paano naman din po kami? So dapat pa paano? Sweldo? Sa susunod na linggo, aayudahan ang mga jeepney driver. Pero ang ilang tsuper, mas gustong magkaroon na lang ng programang libreng sakay kung saan sila ang ikokomisyon at seswelduhan ng gobyerno. Nangyari na yan sir yung pandemic. Tapos nung 2022, nagpalibre sakay sila. 2 buwan at kalahati. 1,000. Mas nakakaraos yun. Okay na yun kaysa wala. Kaysa ngayon nag-short ka. Malaking tulong yan, lalo't may mga tsuper nang huminto sa pamamasada. Hindi dahil nakastrike, kundi dahil hindi na raw nakabubuhay ang pamamasada sa sobrang mahal ng diesel. Nabawasan din daw ang mga pasahero dahil may mga naka-work from home at online class. Ang diesel ko kahapon, 1,002 maghapon. Tapos ang kinita ko, sumobra 56 pesos kasama yung barya. Tapos nag-boundary lang ako. Sa assessment ng MMDA, kahit may tigil pasada, walang stranded na mga pasahero. May mga nagbigay din ng libreng sakay tulad ng Quezon City Hall. May libreng sakay rin sa Baclaran. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 50% ang diskwentong ipatutupad ng MRT at LRT2 para sa lahat ng pasahero simula Lunes. Ayon sa Transportation Department, alinsunod ito sa utos si Pangulong Marcos na tulungan ang mga commuter sa gitna ng epekto ng giyera sa Middle East. Handa naman daw ang pamunuan ng MRT3 sa inaasahang pagdami ng mga pasahero sa Lunes. Wala raw dagdag na budget para rito at ituturing na revenue loss o bawas sa kita. Hindi kasama sa magpapatupad ng discount ang LRT1 na pinamamahalaan ng pribadong Light Rail Manila Corporation o LRMC. Ayon sa LRMC, ginagawa nila ang kanilang makakaya para makatugon sa epekto ng oil price hike sa mga commuter. Ang grupong Akbayan Youth naman, libreng pamasahe sa tren at bus ang panawagan. Sasampahan ng reklamo ng DILG ang mahigit 40 opisyal ng Bureau of Fire Protection kaugnay sa maanumalya umanong pagbili ng mga fire truck. May report si June Veneracion.
Isa sa madalas na reklamo tuwing may sunog ang kakulangan ng truck ng bumbero ng Bureau of Fire Protection. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, kulang na mahigit 1,100 na fire truck ang BFP. Noong nakarang taon nga, mahigit 100 local government unit sa bansa ang walang truck ng bumbero. Pero sabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya, wala namang dapat ganyang problema kung malinis ang kontrata sa pagbili ng mga fire truck. Dahil sa corruption na ito, dahil sa overprice na ito, we could have bought an additional, I think, 400 trucks. Sa investigasyon ng DILG, nadiskubre nilang tad-tad ng anomalya ang pagbili ng 350 fire trucks noong 2018 hanggang 2024. Ang halos 6 million pesos na presyo ng 1,000 gallon na fire truck noong 2014. Sumipa ng mahigit doble sa halos 15 million pesos pagsapit ng 2024. Hindi inflation na nagpataas ng presyo ng mga fire trucks. Corruption. Dahil dito, sasampahan ng reklamong kriminal at administratibo ng DILG sa Ombudsman ang 45 dati at kasalukuyang opisyal ng Bureau of Fire Protection. 3 dating BFP chief, si Jesus Fernandez, Louis Puracan at Leonardo Banyago ang magiging respondent na hinihingan pa namin ng pahayag. Damay din sa isasampang criminal at administrative complaint sa Office of the Ombudsman ang 2 supplier ng mga fire truck na pinaburan daw ng BFP sa pamamagitan ng pagmanipula sa bidding. Even before procurement began, they already have a supplier in mind. The law requires that dapat all deliberations between the Bids and Awards Committee have to be recorded. Dito, there was a failure, a deliberate failure at that, to record deliberations at wala ring minutes. Hilig din ng DILG na ilagay sa preventive suspension ang mga opisyal na nasa active service pa. In our eyes, sa team na binuo ko, we think this is a slam dunk case. Makukulong lahat yan. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbanta si U.S. President Donald Trump na pasasabugi ng Amerika ang South Pars gas field na pinakamalaking natural gas deposit sa buong mundo na pinaghahatian ng Iran at Qatar. Yan ay kung uulitin ng Iran ang pag-atake sa liquefied natural gas sa Qatar. Ganting atake yan ng Iran matapos bombahin ng Israel ang bahagi ng South Pars gas field na nasa Iran. Ayon kay Trump, walang alam ang Amerika sa airstrike ng Israel at walang kinalaman dito ang Qatar. Pero hindi aniya yan alam ng Iran na umatake sa bahagi ng pasilidad na pag-aari ng Qatar. Pagtitiyak ni Trump, wala nang gagawing pag-atake ang Israel sa South Pars gas field maliban na lang kung aatakihin uli ng Iran ang Qatar. Driver ng truck na nang-araro sa 8 sasakyan kung saan 2 patay, sumuko sa pulisya. Ayon sa suspect, tumakas siya sa takot na mabugbog ng mga tao sa pinangyarihan ng insidente. Nawalan daw ng preno ang kanyang truck kaya ibinangga na lang niya ito sa mga sasakyan. Naharap siya sa patong-patong na reklamo. Pamamahagi ng ayuda sa mga tricycle driver sa Metro Manila tuloy kahit holiday bukas. Ayon sa DSWD, kailangan lang humiling ng ibang LGU ng Special Payout Day. Sa susunod na linggo naman sisimulan ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa motorcycle taxi riders, TNVS, jeepney at delivery service drivers. Kayo po yung naggumawa nitong affidavit? Blos po. Blos. Opo. Kayo po ba si Attorney Manuel Abuyo Rodriguez? Hindi po. On behalf na po ako. On behalf. Nagpanggap umanong sekretary ng abogado at pumepeke ng pirma para magnotaryo, bistado. Sumbong ng complainant na abogado, patong-patong na perwisyo ang kanyang inabot matapos pekein ang kanyang pirma. Git naman ang suspect, akala niya legit ang kanilang non-appearance notary public na pinopromote pa niya sa social media. Naharap siya sa mga asunto. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinagot ni Eman Baco sa Pacquiao ang usap-usapang repost niya sa TikTok na hinala ng netizens ay patama raw kay Jillian Ward sa kanyang
nirepost na deleted na ngayon, nakasaad ang linyang, I can fight 100 men who wants you, but I cannot fight a guy you want. Sabi ng young boxer, patungkol ito sa family and friends. Naging mailap naman si Eman sa mga tanong tungkol sa umunoy panliligaw niya kay Jillian. Pero napangiti siya nang mapag-usapan ang tungkol sa pagsuporta ni Jillian sa kanyang boxing match sa Bohol last month. Siyempre, masaya ako na nakakabigay siya ng lakas ng loob. Mas lalo ako na-inspire na... Kinilig ka? Siyempre, happy ako na pumunta sila, nag-support sila. Siyempre, nag-usap kami sa mga ganitong bagay, ganito, ganyan. Share mo naman ano yung pag-usapan. Secret. Di ba, Jay? Secret. Ika nga, higit na nagkakaroon ng saysay ang natututunan sa paaralan kapag naisa sa buhay. Pinatunayan niya na isang nursing student na rumesponde sa lalaking nakahandusay sa kalsada. Pusuan na yan sa report ni Mariz Umali. Umaga nitong Martes nang may motoristang natumba at bumulagta sa isang kalsada sa Taguig. Ang graduating nursing student na si Danzen, papasok na raw ng eskwelahan at may exam ng araw na yun. Pero pumunta po yung mama ko sa kwarto, sabi po niya, nak, may lalaking nakabulagta sa daan. Tingnan mo nga kung ano nangyari. Agad itong nirespondihan ni Danzen. Hanggang sa dumating ang medical team. Unresponsive si sir nung pinuntahan ko. Mahina na po yung pulso ni sir noon, so naisip ko po na ito na po, magsi-CPR na po ako sa kanya. Ang pagmamalasakit ni Danzen, hinangaan ng mga netizen. Hindi na po ako nagdalawang isipan na tumulong kasi ito po yung purpose ko kung bakit po ako nag-take ng nursing para makatulong po sa mga ganitong sitwasyon sa paraan na tama at matalino. Kaya in-apply ko agad sir kung ano pong natutunan ko. Para kay Danzen, ang malasakit at pagtulong ay hindi limitado sa loob lang ng paaralan o maging ng ospital. Talagang hinadya po talaga ni Lord na yung exam ko pa po nung araw na yun ay tungkol pa po sa basic life support. And yes po, umabot po ako sa exam ko. Pasado po. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan po ni Ato Maraulio, ako si Sandra Aguinaldo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.